maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:41 ng umaga. Tatak RMN. Ang oras mga kasama, tin sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Fish cargo vehicle tumaob sa Malabang, isa patay, dalawa sugatan. Headline. Lalaki naman pinagbabaril patay sa President Quirino Sultan Kudarat. Headline. Isa pang lalaki pinagbabaril patay din sa Lambayong sa kaparehong lalawigan. Headline. HVT arestado naman sa drug bypass operation sa Isulan. Headline. Tindero ng isda sumideline sa pagtutulak ng droga, arestado sa poblasyon 6. Headline. Comelec bumuo ng task force sa katotohanan laban sa fake news sa halalan. Headlines. UBJP nagsagawa na ng caravan rally sa Cotabato City. Headline. Mga pribadong ari-arian hindi sa clown ng resolution o regulasyon sa paglalagay ng campaign materials ayon sa Comelec. Headline. OPAPRO tiniyak ang pagpapatupad sa mga natitirang kasunduang pangkapayapaan sa BARMM. Headline. NFA ipinaliwanag ang bagong mandato sa ilalim ng Rice Tarification Law. Headline. 11 balik Islam na magtatapos bilang Hafiz, tinulungan ni Congressman Toto Mangudadato. Headline. Bangsamoro Darulifta lumahok sa seminar sa Islamic Education sa suporta ng Saudi Arabia. Headlines. OCD Bar nagdaos ng Run for Fun sa pagwawakas ng National Disaster Resilience Month. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga po mga kasama. Ngayon po ay Sabado, 1 sa buwan ng Agosto sa taong 2026. Sumasa inyo na pong Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapagatid balita, Radyoman Ebs Abang. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. At sa detalye ng mga balita, mga kasama, bumuo ang Commission on Election o COMELEC ng Task Force Katotohanan o Task Force KKK upang bantayan at sugpuin ang pagkalat ng fake news at maling impormasyon kaugnay ng nalalapit na halalan sa BRMM. Ayon kay Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia, may kasunduan na rin ito sa mga social media platform tulad ng Facebook, Instagram at TikTok upang mapadali ang pagpapatanggal ng mga mapanlinlang na content at matukoy ang mga account na nagpapakalat ng maling impormasyon para mapanagot ang mga responsable. Inatasan din ng komisyon ang lahat ng kandidato, mga political parties at sectoral organizations na irehistro ang kanilang mga social media platform o account na gagamitin sa kampanya. Babala ng ahensya na maaaring ipatanggal ang mga post mula sa mga account na hindi nakarehistro kung ginagamit ang mga ito sa pangangampanya o laban sa isang kandidato.
In fact, weekly kami nagko-coordinate. Weekly kami nagsusubmit ng report din sa Manila. Hindi natin sila, hindi lang sa pag-maintain ng peace and order ng isang lugar, no? Kundi maski sa mga ibang aspeto. Halimbawa, yung pagpuksa. So now, ginagawa ang ating mga security sectors with the Commission on Elections. Kasi nga, baka may we want to prevent an untoward incident that may happen during this campaign period and during the election day. Pero gusto natin din na News. anong classification. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita naman mga kasama, patay on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di pa nakikilalang salarin sa Puro Kapag-asa, Barangay Katiko, Presidente Quirino Sultan Kudarat. Kinilalang biktima na si Jonathan Tikbong Marquez, isang binata at residente ng naturang lugar. Ayon sa paunang ulat, nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Sinasabing sakay ng motorsiklo si Jonathan nang maganap ang krimen at pinaniniwalang tinangay ng suspek ang motor nito saka iniwang nakahandusay at napuruhan ng bala ang biktima. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Patay rin mga kasamang isang 40 anyos na farm worker matapos pagbabarilin ng dalawang armadong lalaki habang nagtitipon sa mga bunga ng oil palm sa isang plantation sa Puro Kapag-kaisa, Barangay Kapaya, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Kinilalang biktima na si Randy Palik. Ayon kay Bagumbayan Municipal Police Station Chief Police Major Ronaline Pineda, mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng isang Honda XRM na walang plaka matapos ang pamamaril. Idineklara ng dead on arrival si Palik ng datnan ng mga emergency responders at pulis. Patuloy pa rin yung investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo at suspect sa nasabing krimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:47 ng umaga mga kasama, tuloy pa rin sa ating balitaan na timbog sa drug bypass operation ng City PNP Drug Enforcement Unit ang lalaking tindero ng isda makarang sumideline pa umano sa pagtutulak ng illegal na droga kahapon alas 4:43 o alas 4:35 ng hapon sa bahagi ng Mabini Street, Barangay Poblacion 6, Cotabato City. Kinilala ang suspect na si Nur Hasim Ismail alias Asim, 39 anyos, may asawa, residente ng Poblacion 6 sa lungsod. Nasamsam sa transaksyon ng isang malit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Napasakamay naman mga kasama ng mga otoridad ang isang high-value target na may malaking ugnayan sa illegal na droga matapos kumagat sa ikinasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Region 12 at Isulan MPS alas 11:19 ng umaga kahapon sa Puro Kalinisan na Barangay Kendram sa Isulan, Sultan Kudarat. Kinilala lamang ang naresto ang suspect na si alias Ron, nasa ustong gulang at residente ng nasabing bayan. Na-recover mula sa kaniyang isang malaking sachet na naglalaman ng hininalang shabu na binubuo ng isang tunay na 1,000 bill at ilang budil money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita pa rin mga kasama, patay ang isang lalaki habang dalawa naman ang sugatan matapos tumaob ang isang fish cargo vehicle sa Maladi Road, Malabang, Lanao del Sur, ala-1:10 ng madaling kahapon. Agad na rumisponde ang MDRRMO Malabang Rescue Team matapos makatanggap ng tawag kaugnay sa insidente. Ayon sa inisyal na impormasyon, bumiyahe ang sasakyan mula Zamboanga patungong Digos City kung saan ligtas na naisugod sa Dr. Serapio Montanier Memorial Hospital sina Cindy Salapar, 41 anyos at Rodolfo Castro, 47 anyos upang mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Samantala, idineklara ng mga dead on arrival si Lito Villalos, 58 anyos matapos maipit sa loob ng sasakyan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente habang muling pinaalalahanan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama.
Ang oras at sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa balota. Tatak RMN. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa... Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shape ang number 13 sa balota. UBJP number 13 sa balota. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6am dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Radyo mo nationwide. Mga kasamang oras 7:52 na ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Tuloy mga kasama sa balitaan, pinaigting ng Commission on Election o COMELEC ang lingguang koordinasyon kasama ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya upang matiyak ang maayos at mapayapang pagsasagawa ng halalan. Sinabi ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia na regular nang nagsusumite ng ulat sa kanilang tanggapan sa Manila at patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa mga munisipyo. Kabilang sa mga pinagtutulungan ng mga ahensya ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, gayon din ang kampanya laban sa vote buying at vote selling sa pamamagitan ng Task Force kontra Bigay at Oplan Operation Baklas. Sa vote buying and vote selling. They are part of the task force, tinatawag natin task force kontra bigay na kinrate ng COMELEC. Sa Operation Oplan Baklas, kasama din natin sila, security sector. So we are constant coordinating with each other. So marami tayong activities, covenant signing nila, unity walk, and for the part of the AFP, meron silang mga candidates forum na talaga namang sinusuportahan ng COMELEC kasi nga it will help na ma-maintain natin yung magandang peaceful campaigning. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, isang red, isang orange at 10 yellow naman at 2 green category mula sa 12 bayan sa Maguindanao del Norte ang naitala ng security sectors sa katuwang ang Commission on Election o COMELEC. Sa kanilang isinagawang assessment kasabay ng papalapit na first BARM parliamentary election. Sinabi sa DXMY ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia na ang nasabing kategorya ay nagbabago tuwing linggo dahil patuloy rin nila itong sinusuri. Dagdag pa ni Mutia na isa sa mga katibayan nito ang naitalang 2 Green Town categories tulad ng Dato Blas Insuat at isa pa sa lalawigan habang red category naman ang DUS, bagay na patunay na nagbabago o dynamic color category ng bawat lugar.
barangay. Actually, nagbabago yan. Nag-i-improve yan. Kasi nga, it is a guide for us na makita natin ano yung situation so that we can provide a solution. Target natin is maging green. Yes, yes. So actually, weekly kami nag-update ng aming kategory ng isang lugar. Kung ito ba ay green, yellow, orange, or red. So weekly kami nag-update yan. In fact, before the start of the election period, buong walang green sa buong Maguindanao del Norte. Pero ngayon, meron ng 2 green na munisipyo. Kasi nga, nag-i-improve yung peace and order situation natin. Yung nga gusto kong ipaliwanag na hindi naman porket red o ano pa mang color yan, hindi magbabago yan. In fact, yung green nga, pag pinabayan mo, baka RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda naman mga kasama, nananatiling nasa orange category ang Cotabato City ayon sa Commission on Election BARM habang papalapit ang kaunaw ng Regional Parliamentary Elections sa September 14. Sinabi sa DXMI ni Cotabato City Police Office sa PIO Police Lieutenant Rosel Evangelista na ibig sabihin nito ay kinakailangan matutukan ang nasabing area matapos magkaroon ng mga karahasan ito ang mga nakalipas na halalan batay sa iminungkahi ni City Director Police Colonel Jibin Bugkayaw sa COMELEC. Ayon pa kay Lieutenant Evangelista na habang nasa panimulang bahagi pa lang ang itong election campaign period ay maaari pang mabago habang papalapit ang halalan. Sa ngayon ay wala pa namang natutukoy ng mga barangay sa Cotabato City na areas with concern. Ngunit patuloy itong minomonitor dagdag pa ng CCPO. In regards sa orange category, meron po talaga yan siyang karuntunan na regarding po dyan. Actually, pag-categorize po, composite po yan. Iba't ibang ahensya po ang nagbibigay ng sinasabi nating pag-color coding. Ano? But actually, itong orange po ito, areas of concern po, ibig sabihin, kailangan po natin matutukan and then may mga... RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, sa ibang balita naman nangako si Presidential Peace Advisor Security o Secretary Mel Senen Sarmiento na ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng lahat ng natitirang obligasyon ng pamahalaan sa mga nilagdaang kasunduang pangkapayapaan ayon kay Sarmiento. Alinsunod dito sa direkta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang pagkakasundo, palakasin ang transition sa Bangsamoro, pabilisin ang kaunlaran at tapusin ang mga matagal ng peace commitments ng pamahalaan. Inihayag din ng kalihim sa nakatagdang lagdaan ng gobyerno at ang Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA, ang completion document na tuluyang tutuldok sa mahigit 4 na dekada ng peace process sa pagitan ng dalawang panig. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 na po ng umaga mga kasama, nananawagan ng Commission on Elections sa lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na maigpit na sundin ang umiiral na mga patakaran sa pangangampanya para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election upang makaiwas sa anumang paglamag at posibleng kaso. Ayon kay Attorney Muhammad Namil Mutia, pareho lamang ang ipinatutupad ng mga alituntunin sa kampanya gaya ng isinagawa noong katatapos ng national and local elections. Bukas din ang lahat ng tanggapan ng COMELEC sa antas ng munisipyo, lungsod, lalawigan at rehiyon upang tumugon sa mga katanungan at magbigay ng kaukulang gabay sa publiko. Gusto lang sa mga kaso o anumang birya, magsumunod lang po tayo sa pinapatupad natin. And kung meron kayong mga katanungan, lahat po ng opisina o tanggapan ng Commission on Elections, magsimula yan sa mga munisipyo, sa city, sa probinsya, maging ang region po. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:59 na ng umaga mga kasama, oras at ito sa atin ng UBGP number 13 sa Balota. Dagpang mga balita nagsagawa na ngayong araw ang United Bangsamoro Justice Party Cotabato City Chapter ng Caravan Rally na nagsimula sa bahagi ng Mother Barangay Tamuntaga, Cotabato City kaninang alas 6. Ito ay bilang bahagi ng kanilang aktibidad na kaugnay ng nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election sa ikatlong araw ng campaign period. Ayon sa inilabas na anunsyo ng grupo, nagsimula nga ng madaling araw o kanina dyan sa may Kanto Bubong, MB Tamuntaga, Cotabato City bago
Isagawang karaban patungong Sinsot Avenue, Hosilim Street sa Poblasyon 5, Lugay-Lugay, Bagawan hanggang palabas ng City Hall. Inasahan din na dadalo pa sa aktibidad ng mga miyembro at taga-suporta ng UBJP sa Cotabato City upang ipakita ang kanilang suporta sa partido bago ang opisyal na araw ng halalan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8 ng umaga mga kasama. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang oras naman mga kasama, atido sa atin ang Bangsamoro Federalist Party No. 4 sa Balota. Formal nang isinagawa ang turnover ceremony ng pamunuan ng Provincial Jail sa Maguindanao del Norte kung saan opisyal nang ipinasa ang pamumuno mula sa outgoing Provincial Warden na si retired Police Captain Kutin Kadalam Sabaw patungo sa incoming Provincial Warden na si retired Police Lieutenant Ruben Galil. Isinagawang turnover ceremony kahapon July 31, 2026 dyan sa may Old Provincial Capital, Barangay Crossing, Simoy, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dumalo sa turnover ceremony si Maguindanao del Norte Governor Dato Tucao o Mastura CPA. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ng gobernador ang kanyang buong tiwala kay Warden Galil na dati niyang naging escort noong ito ay aktibo pa sa Philippine National Police o PNP. Samantala, tuluyan nang magre-retiro sa serbisyo si retired Police Captain Kutin Sebao. Ngayon man, hiniling ni Governor Mastura na ipagpatuloy nito ang paglilingkod bilang consultant ng Provincial Jail bilang pagkilala sa kanyang mahusay at maayos na pamamahala sa naturang tanggapan. Turnover ng bagong provincial warden natin, no? Kasi magre-retire na si Kautin Sibao. So magti-take over na yun si Ruben Jalal. Retired police ito si Ruben Jalal. Wala tayong magawa, magre-retire na. So kailangan natin palitan. Pero dahil sa magandang performance niya, I requested na maging consultant siya, na consultant na nandun pa rin sa provincial jail. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, ipinaliwanag naman ng National Food Authority o NFA na nagbago ang mandato ng ahensya kasunod ng pagpapatupad ng Rice Tarification Law kung saan nakatuon na ito sa pagtitiyak ng sapat na supply ng bigas para sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency. Sinabi sa DXMY ni NFA BARM Regional Manager 2 Lilibet Ignacio na kabilang sa pangunahing tungkulin nito ang pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka upang mapalakas ang buffer stock ng pamahalaan na nagagamitin naman sa oras ng pangangailangan. Dagdag pa ng ahensya, mas pinaigting ngayon ang programa sa pagbili ng palay lalo na tuwing panahon ng anihan upang mabigyan ng mas maayos na pamilya ng mga lokal na magsasaka at matiyak ang sapat na reserbang bigas ng bansa. Nagkaroon po ng pagbabago sa mandato, National Food Authority, umpisa ng naipatupad ang Rice Tarification Law. At ngayon po, ikinagagala kong ipabatid, ang amin pong ahensya ay nakatuto sa pagtugon sa mga pangangailangan sa bigas tuwing panahon ng kalamidad at anuman po. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nananawagan din mga kasamang NFA sa mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani sa ahensya na patuloy na bumibili ng tuyo at basang palay bilang bahagi ng pagpapalakas ng buffer stock ng pamahalaan. Ayon nga kay NFA BARM ayon nga sa NFA BARM, bumibili ito ng basang palay sa halagang 27 pesos kada kilo habang tuyong palay naman ay binibili ng 27 o 27 pesos hanggang 30 pesos kada kilo depende sa umiiral na presyo sa bawat lalawigan sa BRMM. Sa kasalukuyan, 27 pesos kada kilo ang presyo sa Maguindanao habang umabot naman sa 30 pesos kada kilo sa Basilan at iba pang mga lugar. Nilinaw ng NFA na limitado sa ngayon ang dami ng basang palay na mabibili nito dahil sa kasalukuyang kapasidad ng mga drying facility. Saklaw ng NFA BARM ang pangangasiwa sa pagbili ng palay sa Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
ito po isang panawagan po sa ating mga kasamahang magsasaka na meron po tayong tanggapan na handang tumugon sa kanilang pagbebenta po, pangangailangan ng merkado para sa kanilang inaani. Sa kasalukuyan po, namimili ang aming tanggapan ng tuyo o basa na palay at ito po ay kasama sa nai-report po ng aming Pangulo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, kusang loob na nagbigay ng tulong si Congressman Esmel Toto Mangunato ng Maguindanao del Sur sa 11 batang balik Islam na nakatagdang magtapos bilang hafiz mula sa Mahad Manar al-Ulum sa bayan ng Ginulungan sa susunod na buwan. Ang mga mag-aaral ay mula sa iba't ibang lugar sa Zamboanga at Davao Region, kabilang sina John Riel Bakia ng Davao Region at Arnel Valmores Jr. ng Zamboanga City, kasama ang siyampa nilang kasamahan na ipagkaloob ang tulong matapos silang manawagan sa loob ng Masjid Al-Nur sa Cotabato City. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga mag-aaral kay Congressman Mangunato dahil sa kanyang agarang pagtungon at pagsuporta sa kanilang pag-aaral. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Lumahok naman mga kasama ang Bangsamoro Darolifta sa pangunguna ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf Gialani sa first seminar for teachers in the Philippines sa San Juan City, Metro Manila, kasama si Sheikh Abdul Kahar Musa, Executive Assistant ng nasabing tanggapan. Ang seminar ay inorganisa ng Ministry of Islamic Affairs, Dawa and Guidance ng Kingdom of Saudi Arabia sa pamamagitan ng religious attached ng Royal Embassy of Saudi Arabia sa Pilipinas. Dinaluan ito ng mahigit 150 kalao kabilang ang mga imam na mangangaral at kababaihang religious leaders mula sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin ng programa na palalimin ang kaalaman sa wastong katuruan ng Islam, isulong ang moderasyon, pagpaparaya at mapayapang pakikipamuhay, gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan ng Bangsamoro Darolifta sa mga institusyong pangreliyon, partikular sa Kingdom of Saudi Arabia. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, nagsagawa ang Office of Civil Defense sa Bangsamoro Autonomous Region OCD Bar, katuwang ang City LGU ng Cotabato sa pamamagitan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Run for Resilience sa Al-Nur Hotel and Convention Center bilang pangwakas na aktibidad ng pagdiriwang sa National Disaster Resilience Month o NDRM 2026 sa rehiyon. Sinimula ng programa sa Zumba warm-up bago ang 5 kilometrong fun run at sinundan naman ang cool-down session kahapon. Tiniyak naman ng Cotabato City Traffic Management Center, Cotabato City Police Office Health Emergency Management Section at the Bureau of Fire Protection na naging ligtas yung seguridad ng mga lumahok sa nasabing programa. Sa kanyang mensahe, sinabi ni OCD Bar Officer in Charge Mirna Angot ng fund run ay sumisimbolo sa sama-samang paghahanda, disiplina at pagkakaisa tungo sa mas ligtas at mas matatag na komunidad. Radyo mo nationwide. Alas 8:08. Ang oras po mga kasama, hatid sa atin ng UBJP number 13 sa Balota. Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bago tayo magwawakas mga kasama, good morning muna sa ating mga viewers. Si Taya Mohamed, good morning po. Si Julie Jocolano, si Jojo Mendez, Exodus Roble Ali, si Alibon Saripada Mangundakan. Good morning. Mapita rin kay Sir Abs Midimbang, ang City Administrator ng Cotabato City, na laging naka-tune in sa DXMY habang nagkakape, pero siguro ngayong araw na ito busy to dahil nga sa yung ginagawang caravan ng partido UBJP. At sa iba pang mga nagikinig din this morning, mapita sa ating lahat mga kasama, happy weekend. Naway ang weekend na ito ay maging mapayapa hanggang sa araw ng bukas at susunod pang mga araw mga kasama maging mapayapa. Wala pong mayroong karahasan, wala na pong buhay na isasakripisyo,
maging payapa na ang lahat. So yun po mga kasama, maraming salamat po sa inyo. Happy weekend. Nga pala no, yung programa nating Tudulan ni Papa na programa ho ni Member of Parliament by Ali Sansaluna Caron nagtapos na ho nung last week. So ngayong Saturday nito, as usual, back to regular ho tayo mga kasama. Kantahan, musikan, at siyempre iba pang mga paalala mula ho sa DXMY 90.9 Cotabato. Then po mga kasama, magpapaalam na po ako sa inyo. Yan na po ang kalipunan ng ating balitan ngayon pong umaga ng Saturday, August 1, 2026. Sa ngalan ng ating mga partners, sa ating news center, Radyoman Juldi Mapalaw, sa ating digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamba Jr., sa technical naman si Radyoman Danilo Dani Malaran. Ating pong station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Ang ini pong Radyoman, Eps Abang, magandang umaga, tatak, RMN. Radyo mo nationwide.